Ano mga sir, testingin na natin, no? Kinabitan na namin ng voltmeter. So, ang standby volt niya ay 12.5. So, start natin. So, yun. Idling niya ay 13.3. So, kapag niret, tayo tumataas siya ng 14.5. So, Yamaha Pino, ang problema ng motor, napundihan siya ng mga signal light, ganun din, nagloko na yung kanyang headlight. So, hindi na maganda ang function ng headlight niya. So, ayan. Park light, headlight. So, ayan. Wala na, napundi na. So, nangyari ito, nung nag-ride si sir, napundi yung mga yon, napansin niya. So, pag ganun nangyayari, syempre, check tayo ng battery. Titignan nyo kung maganda pa yung voltahe na nilalabas ng battery. Pangalawa, check nyo yung charging system. So dito, chinek ko yung charging system niya, pumapalo na ng 14.7 kapag full rev. So tataas pa yon dahil nga ang ang status ng kanyang charging system ay naka-fast charge. So ito mga ka-workshop. So okay naman yung ganitong klase. Kaya lang pag katagalan na in the long run, so nagkakaproblema na. So yun, pinuputok niya na yung mga ilaw ng inyong motor dahil nag-over voltage na siya. So ayan, nakaputol yung dilaw niya. So, yung dilaw na yan, nakalagay yan dito sa stock. So, kaya ang gagawin natin, ayusin natin, i-co-convert na natin siya sa full wave. So, ang mga ganitong motor, itong Yamaha Pino, katulad lang to ng mga Mio Sporty, Amore, o tsaka Mio Salty. So, para-pares lang sila ng wiring dito mga ka-workshop. So, yan. Dito kayo magko-convert. Kung nakikita nyo itong kulay black, yellow, tsaka white wire, galing to sa stator. So, sila yun, charging system, no, ng ating motor. Papunta sila dito sa regulator at para mag-charge yung battery. So, sa nagtatanong, may nagtanong sa akin ito kung paano i-full wave. So, ito, tuturo natin sa inyo kung paano i-full wave to. No, katulad lang to ng Salty kasi nagtatanong kung paano i-full wave yung Salty. So, ito, tuturo na natin para may apply mo sa iyong motor. So, makapag-DIY ka. So, gamit natin na rectifier regulator, yung trusted na natin na pinagkakatiwalaan tong TTGR. So, ito yung ginagamit natin mga ka-workshop. So, mas maganda, meron kayong ganito, may panghinang kayo. Mas intact yung magiging connection, hindi magkakalos contact, hindi rin masusunog or mangingitim yung mga wire mo kasi maayos ang pagiging pagkaka-splice ng mga wire. So, yan, umpisahan na natin mga ka-workshop. Mga sir, no, na i-convert na natin yung kanyang motor sa full wave. So, explain na lang natin sa inyo yung bawat wiring color code tsaka connection nito dito sa inyong stock harness papunta sa inyong bagong rectifier regulator tsaka yung conversion dito sa socket ng inyong wire galing sa inyong stator coil. So dito sa socket ng wires galing sa stator coil, ang kailangan nyo dyan ay yung kulay white tsaka color black. So yan dalawa. So kung mapapansin nyo, pinutol ko yung papuntang stock harness, pero yung galing sa stator, itong wire na to, dinuktungan ko ng wire yun color white at color black. So putol siya papunta sa harness, nagduktong ako ng dalawang wire galing sa stator ng color ng wire na black at white. So ito yan. So ito siya. Nakahinang yan mga sir. So ganyan lang gagawin nyo, duduktong kayo ng dalawang wire. Huwag nyo na lang ilalagay sa stock socket. Pwede naman yun sa stock socket, kaya lang ang nangyayari doon sa katagalan, nasusunog to. Itong socket na to nasusunog dahil sa lakas ng kuryente, no? Kasi nagkakaroon ng lost contact. Yun ang iniiwasan natin na mangyari, no, na masunog yung socket at magkaroon ng problema yung motor. Kaya mas maganda yung direct na lang sa wire, nakahinang siya, tapos connection papunta dito sa inyong bagong rectifier regulator. So yung white tsaka black na galing dito na diruktungan natin ng wire, ito siya. Color yellow tsaka blue ang dilagay natin na wire. Nakalagay siya sa color pink tsaka color yellow ng ating bagong rectifier regulator. So ayan, siya yung charging na ngayon. So yung dati ground siya, naghahati siya sa ground tsaka sa charging. Ngayon magkasama na sila, papunta na sa rectifier regulator, pares na silang charging. Tapos yung color yellow, color red ng ating stock na wire galing sa ating harness. So dalawang red yan, ayan.
So, pumunta lang rin siya sa color red ng bango rectifier regulator. So, red sa red lang. Tapos yung black, doon naman sa atin ulit stock na harness, na wire, galing sa stock regulator. So, yung color black. So, dito naman siya sa color green. Siya naman yung negative. Yan ang connection niya. Tapos, yung color black ng atin bago rectifier regulator na full wave. Ito siya, color black. So, naglagay tayo ng wire, nilagay natin color brown. So, para katulad siya sa stock ng wire ng ating pagkakabitan nito. So, yung black, nilagyan natin ng wire ng color brown. Ganon man, idinikit naman natin tong color yellow, no? Nanggaling sa stock na rectifier regulator or harness natin. Yellow, tsaka black ng ating bagong rectifier. Nilagay tayo ng additional wire. So, bakit natin nilagyan ng additional wire? Kasi itong yellow, ito yung supply ng ating headlight. Headlight, tail light, siya yung nagsusupply. Ngayon, gagawin na natin battery operated yan. So, kaya naglagay tayo ng additional wire. Ilalagay naman natin ito sa accessories. So, dito natin siya nilagay sa color brown. Ayan. Yung pure brown, ay makikita nyo, brown sa brown. No, dinuktong natin siya sa pure brown. Tapos nakahinang yan. Kita nyo, intact na intact yan. So, ganyan na paghinang rin. Maging malinis tayo sa paghihinang ng wire para hindi magkaroon ng problema. So, ayan. Kapit na kapit. Kaya pala, itong block na to, ang trabaho nito, sa ating bagong rectifier regulator, siya yung nagiging limiter. Once na full charge na yung ating battery, so automatic na siya mag-off para hindi na lumobo yung ating battery. Ganon, hindi na rin mag-overcharge. So, ngayon, ayusin na lang natin to. No, nasa inyo na yan. I-organize nyo na lang yung wire kung paano yung gagawin ng maayos para sa inyong motor. Yan. Tapos, papakita natin sa inyo yung output niya. Papunta dito sa output ng voltage galing sa battery. So, yan. Mga sir, testingin na natin, no. Kinabitan na namin ng voltmeter. So, ang standby volt niya ay 12.5. So, start natin. So, yun. Idling niya ay 13.3. So, kapag ni-rev, tayo tumataas siya nagpo 14.5. So, okay na yung charging niya, hindi na mag-over voltage. No? Maayos na ang nilalabas na kuryente galing sa battery. So, headlight. So, Yamaha Pino conversion to full wave charging conversion.